Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-34 na bahagi. Napabangon ako nang marinig kong nag-iingay ang phone ko. Inaantok na inabot ko ito at sinagot ang tawag nang hindi ko binabasa. Sino naman ang tatawag ng ganito kaaga? Hello? Inaantok na bungad ko sa phone. Oh! Mrs. Mendoza, can I talk to your husband? Ang aga naman ng pangalikot mo sa gamit ng asawa mo. Napabangon ako sa kama na marinig ko ang nasa kabilang linya. Kaagad kong sinuri yung pangalan ng tumawag. It's Vina, at ngayon ko lang napagtanto. Nakairam itong phone na hawak ko. Papaano? Napatingin ako sa tabihan ko at nakita kong mahimbing na natutulog sa tabi ko si Ram. Umalis siya kagabi. Ano ginagawa niya rito? Excuse me? Mataray kong tanong. Umagang-umaga. Nagugulo siya. Ano namang kailangan niya? Kung inaakala mo na hindi ka iiwan ni Ram, pues nagkakamali ka. If I were you, I'll leave him. Ano pa bang silbi mo bilang isang asawa kung meron siyang pamilya? Hindi man lamang ba sumagi sa isip mo na baka panakip-butas ka lang? Ako? Panakip-butas? Anong ibig mo sabihin? May kirot sa dibdib na tanong ko sa kanya habang nakatingin sa mukha ni Ram na tulog na tulog. Well, matagal niya nang alam na may anak kami. In fact, he's doing his responsibility as, I know about that. At kung inaakala mo na ginagawa niya yun para sa'yo, pues nagkakamali ka. Ang bata lang naman ang sadya niya, hindi ikaw. I cut her off. Really? Why I feel he's so concerned about me too much? Kagabi nga kakasara ko lang ng pinto tapos nandito na siya ulit. I find it really sweet. Hindi niya ako natitiis. Oh, poor wife. Hindi mo alam yun, no? Sorry, akin ang asawa mo at akin lang siya. Sa amin lang siya ng anak ko. Asawa mo lang siya. Sa akin siya may anak. Sa tingin mo, alin ang mas matimbang? Hay, poor. May anak naman na siya sa akin na. Magkakababy rin kami. At mas matimbang ang anak ko dahil mas may karapatan siya na makasama ang daddy niya dahil kasal kami. Ang anak niya ay anak sa labas. I thought it's all about his daughter, but seems like it's about Vina. Akala ko kailangan siya ni Vina para sa anak nila, pero bakit si Vina ang nangangailangan sa kanya? Kinalimutan niya ang first anniversary namin para kay Vina. Akala ko pa naman may hinanda siya para sa akin. Tumawag ako para makausap ang asawa mo. I miss his voice and so bad. Buti na lang may natitira pa siyang awa sa'yo para dyan siya umuwi. Pinagbibigyan na kita sa susunod. Dahil hindi na mauulit to. Dahil ako mismo ang kukuha sa kanya mula sa'yo. Sorry but sad to say, wala ka bang dapat kunin mula sa akin? Sa tingin ko nga ako ang dapat may kunin sa'yo. I mean, dapat nabawiin. My husband never be your husband. You're just an ex. And it means you're his past and I'm his present. His love and only one. Diretsahang sambit ko sa kanya. Umirap ako sa hangin bago muli nagsalita nang hindi siya sumasagot. By the way, mahimbing pang natutulog yung asawa ko. Sorry but I don't want to disturb him. Maybe he's so tired last night. That's why he's recharging his energy. Napahinto ko sa pagsasalita. Nang bigla akong higitin ni Ram papahiga sa tabi niya at isiniksik sa dibdib ko yung mukha niya at yumakap sa bewang ko. Hindi ako makagalaw. Pigil ko ang hininga ko. Oh, bitch! Siguraduhin kong mapapasakin si Ram. Hindi mo ako kilala. Kaya kitang patayin kung kinakailangan bumalik lang ang tuluyan sa akin si Ram. Ang lalaking mahal ko. Tandaan mo, akin lang si Ram. Napalunok ako nang marinig ko ang sinabi ni Vina bago pa mamatay ang tawag. Is she really serious? Papaano kung gawin niya? No. Ayaw kong mamatay at mas lalong ayaw kong mawala ng baby ko. Ano ba kasing ginagawa niya sa tabi ko? Akala ko ba kailangan siya ni Vina? Bakit nandito siya? Yan tuloy, hindi ko malaman kung ligtas pa talaga ako na nandito ako sa poder niya. Malinaw pa sa sinag ng buwan ang mga sinabi niya sa akin. Malinaw sa pagkakaintindi ko na si Vina ang pinipili niya. Siguro nga panakip-butas lang ako. Siguro nga ginagamit niya lang ako. Nakalimutan niya ang mahahalagang araw namin. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam ang nangyayari sa aming dalawa.
Minsan ay nagkakaintindihan pero madalas ay malabo. Siguro ito na ang dapat kong gawin, ang lumayo. Dahan-dahan kong tinanggal ang pagkakayakap niya sa akin. Kaya nang gumalaw siya ay hindi na siya nakaunan sa dibdib ko. Kaya maingat akong bumangon sa kama. Pumasok ako sa closets at nagbihis ako ng isang hoodie jacket and jogger. Binitbit ko ang sling bag ko kung saan naroon ang phone at wallet ko. Lalayo ako hindi dahil sa hindi ko siya mahal, kundi para matapos na ang panggagamit niya sa akin. Gawing panakip butas, makasama niya lang ang mag-ina niya. Gagawin ko to dahil alam kong sa kanila, dun siya masaya at masasaya kung wala ako. I wipe my tears as I walk out of the room. And for the last time, I stared at his peaceful face. Siguro ito talagang dapat sa atin. Hindi ka nababagay sa akin. Mahinang bulong ko sa sarili ko bago ko patuloy ang isinara ang pinto ng kwarto. At maingat ako naglakad pababa sa hagdanan upang wala makapansin sa akin. Na makalabas ako ng pinto, nakita ko wala pa ang guard na nagbabantay doon. Kaya naman dali-dali ako nakalabas at kaagad akong pumara ng taxi. I forced a smile while staring at the house. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. This house is really a memorable thing and I'll never forget. We spend time together happily even in sadness. This house really know me, especially our room. Saksi sa mga luhang pumapatak sa mga mata ko. Lalayo ako para sa ikatatahimik ng lahat, sa kapakanan ng anak ko. Karapatan namin sumaya pero hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Ma'am, ayos lang po kayo. Napatingin ako kay manong driver na nakatingin sa akin mula sa rearview mirror. Kaagad kong pinunas yung luha ko at tumango. Yes po, ayos lang ako, kahit masakit. Sabong-sawa na ako mag-isa. Nahihirapan na ako magtiis sa sakit na ipinapadama niya. Ayaw ko na maging tanga. Gusto ko na rin sumaya. Mahirap para sa akin ang bitawan siya pero mas masakit ang ipaubaya siya sa iba. I've been following Vina for a month. Actually, nang araw na magkita kami ni Sarah sa mall, si Vina talaga ang sinusundan ko noon. Naghahanap ako ng tiyempo para makausap siya pero wala eh. Masyadong nakadikit sa kanya si Ram. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ngayon ginagawa na may asawa na siya. Hindi niya ba alam na nasasaktan yung asawa niya? I mean, hindi ko rin kaya na nakikita silang magkasama like, gusto kong bawin ang sakin, ang karapatan ko. Maaga akong pumunta sa kondo ni Vina para makausap siya. Siguro naman wala na siyang takas sa akin ngayon. Walang Ram na nandito kaya magagawa ko ang gusto kong gawin. I knock at the door twice. Babe? Kakatok. Napatigil si Vina sa pagsasalita na makita niya ako, ang nasa labas ng pinto. Bakit si Ram ba ang inaakala niyang pupunta rito ng ganitong oras? What are you doing here? Walang emosyon niyang tanong sa akin at tiningnan ako ng masama. I can see she's not comfortable with me. Getting what's mine. Diretsa ang sagot ko na ikinagulat niya at kalaunan ay naging seryoso bago pabaklang umiti. What's yours? Nagkakamali ka ata ng pintong kinatok, Levi. Siguro ay tulog ka pa. Inirapan niya ako kasabay ng mahinang tawa. Huwag ka na magmaang-maangan. I know the truth. Galit kong sigaw sa kanya. Ano ba? Umalis ka na nga rito kung mang-iistorbo ka lang. Kay aga-aga nang bubulabog ka. Wala akong alam sa sinasabi mo. Isa pa, sino ka ba para pumunta rito? Ngumisi ako sa sinabi niya. Iniinsulto niya ba talaga ako? Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Dagdag niya pa at isinara ang pinto. Pero iniharang ko yung paa ko para hindi niya tuluyang maisara. Who I am? I am the father of your child. I came here to be with her. Hindi mo anak ang anak ko. Wala kang karapatan para sabihin yan. Putol niya sa sasabihin ko. Mahina akong tumawa para harap-harapan niyang itanggi sa akin ang anak ko. Nung una, hindi ko alam kung bakit baliw na baliw ako na kumpirmahin kung si Ram ang ama ng bata. I asked her how many times, and her answer always, it's Ram. But fuck. How come na si Ram ang ama ng bata? If I am the last man with her in bed before she leave. Like shit. Here, DNA test results with me and your daughter. The DNA said, I am her biological father. Siguro naman hindi mo na siya itatanggi na hindi sa akin. Akin ang bata. Huwag mo siyang ginagamit sa mga kalokohan mo. Huwag mo siyang gamitin para makuha ang lalaking hindi naman talaga dapat sa'yo. Mahabang sabi ko sa kanya, habang binabasa niya ang iniabot ko sa kanyang papel.
I can see the tears leaked down to her cheek. No, this is not true. Ginagawa mo lang to para masira ang relasyon namin ni Ram. Wag. He's a married man. Huwag mo siyang papapanagutin sa batang hindi naman siya ang may gawa. Bakit hindi akong panagutin mo? Total ako naman ang lalaking nakabuntis sa'yo. Hindi kita mahal. Wala kang karapatang sabihin ako ng ganyan. Malutong na sampal ang ibinigay niya sa akin. Sa tingin mo, mahal ka niya? Mag-isip ka nga. Kung gusto mo siyang makuha, dapat matagal na siyang nasa iyo. Hindi kita hahayaan na ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Nasasaktan si Sarah sa pinagagagawa mo at nasasaktan na rin ako na iba ang umaako sa anak ko. Alam mo ba yung sakit ha? Hindi. Hindi mo mararamdaman dahil makasarili ka. Galit kong sigaw sa kanya at hindi ko mapigilan ang galit ko, dahilan para mapasuntok ako sa pader. Kung mahal niya ang lalaking yon, wala akong magagawa. Ang sa akin lang, akin ang anak ko. Ayaw ko nang maibang umaangkin sa kanya, dahil akin lang yung anak ko. Masakit na makitang hawak-hawak siya ng iba. Samantalang ako, kahit gahiblan ng buhok niya, hindi ko mahawakan. Nagkakaroon lang ako ng pagkakataon na makita siya nang malapitan ng pasukin ko yung konto niya. Nakita ko kung gaano kaganda yung anak ko. Natatawa ko sa isiping madami siyang pagkakapareho sa akin mula sa kanyang ilong at sa mga mata na siya rin katulad ng kay Ram dahil magkapatid kami. Pero hindi niya niraramdaman na hindi niya anak ang anak ko. Para akuin niya ito ng basta-basta na walang kasiguraduhan kung sa kanya nga ba talaga. No, hindi totoo yan. Umalis ka na. Aalis ako kapag kasama ko ng anak ko. Hindi ako aalis dito na hindi siya kasama. Malamig kong putol sa kanya na ikinatigil niya. Nang maglakad ako papasok sa loob ng kondo niya, papunta sa kwarto ng kung nasaan ang bata. Hindi mo siya makukuha sa akin. Get out or I will call a police. Then call. Let's see. Malamig kong tugon at binuksan ang pinto. Nakita ko nakahiga sa kuna yung anak ko at nakita ko rin gising na siya. She's playing with her hands. Huwag mo siyang ilalayo sa akin, please. Don't. I won't. I'll give you two choices. Una, aaminin mo ang totoo kay Ram na hindi siya ang ama ng bata. Hahayaan kitang makasama mo siya. Yun nga lang, walang Ram na mapupunta sa'yo kapag nalaman niya yung totoo. Pangalawa, hahayaan kita na makasama si Ram pero akin ang bata. Akin ang anak ko. Ilalayo ko siya sa'yo at hindi mo na siya makikita. Mamili ka. Ang anak ko o ang lalaking alam mong hindi naman talaga sa'yo. Kinapa ko ang tabihan ko, pero wala akong mahawakan na Sarah sa tabi ko. Kaya napamulat ako ng mata at tiningnan. Wala siya sa tabi ko. Where is she? Kagad akong bumangon at kumatok sa banyo pero walang tao. Pumunta ako sa closets pero wala siya. Nasaan na naman kaya siya? Pagkatapos kong halughugin ang buong kwarto, kagad akong bumaba at naabutan ko si Manang na nagluluto sa kusina. Good morning, sir. Ihahanda. Where is Sarah? Putol ko sa sasabihin niya. Ay sir, baka ho nasa garden. Doon siya madalas pumunta tuwing umaga. Kaagad kong tinungo yung garden para tingnan siya pero wala akong nakitang Sarah. Bumalik ako sa kwarto baka kasi nandoon lang siya. I want to tell her everything. Gusto kong malaman niyang nalaman ko. Kinuha ko yung phone ko para tawagan siya pero cannot be reached. Nasaan na ba siya? Hindi kaya iniwan niya na ako? No way, hindi maaari to. Pumasok ako sa loob at tiningnan muli sa closet. Yung mga gamit niya pero kumpleto naman. Mukhang hindi naman nagagalaw. Huminga ako ng malalim at sumandala ko sa lalagyan ng damit niya. May nahulog na isang bagay mula sa damitan niya. Kunot noong pinulot ko ito. It looked like a thermometer at may dalawang guhit na pula sa gitna. Ano to? Saan nga ba ako nakakita ng ganito? Alam ko may kahulugan ito dahil hindi ko lang alam kung ano. I need to talk to her for sure. She have a good explanation about it. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay masaya yung puso ko na may halong kaba. Bakit naman ang aga niyang gumising? Nauna pa siya sa mga maids. Nilibot ko ang paningin sa buong closet. Wala nagbago. Siguro lumabas lang siya. Pumunta ako sa banyo para maligo at kaagad naman ako nagbihis. Hanggang sa makalabas ako ng kwarto, wala pa rin siya. It's already 10 in the morning. Iba na to. Kaagad kong kinuha sa bulsa ng pantalon ko yung cellphone ko na marinig kong tumutunog ito. Nahilamos ko yung mukha ko na makita ko ang pangalan sa screen na akala ko si Sarah. My God, it's Vina. Damn, ang lakas naman ng loob nito na tawagan pa ako. Kung alam niya lang ang alam ko. Gago. What? Inis kong bungad sa kanya.
Ram, we need to talk. I can hear that she's crying. Tapos na ako sa kanya. I don't have time to talk to you. I told you already. Napag-usapan na natin to kagabi. This is the last time you will call me. Malamig kong tugon sa kanya at pinatay yung tawag. Alam ko na hindi ko anak ang anak niya. Sa una pa lang ay hindi ako sigurado sa bata. Hindi ako porsigido na ipa-DNA ang bata dahil ayaw kong pagdudahan kung anong meron siya na nakuha sa akin. Kaya ang ginagawa ko ay pinaimbestigahan ko si Vina. Mula na magkahiwalay kami at kung ano ang dahilan ng bigla niyang pag-alis. I found out that Lev and Vina still dating. Nung una ay naiinis ako na isipin na magkasama silang dalawa. But on the other side, I am very happy to know that I am not the father of her daughter because my heart is taken by someone. Someone that I need to prove myself that I really do love her from the very start. Nang kami pa ni Vina, si Levi ang naging karibal ko sa kanya. Inis na inis ako sa tuwing magkasama sila. They say that they are just friends but look at now. They have a daughter. This what you call friends? Iyon ang dahilan kung bakit ayaw ko siyang lumapit kay Sarah. Ayaw ko siyang makikitang kinakausap ang asawa ko dahil pakiramdam ko baka maulit na naman na nangyari at hindi na ako papayag pa. Sa lahat ng mga bagay, pumapapel siya sa buhay ko. Una kay Dad, sunod kay Vina. 2 taon na sa akin. Nang una ngayon ay nasa kanya na. Kaya hindi na ako papayag pa na maging si Sarah ay papunta sa kanya. Yes, he's my half-brother. No other than the son of a bitch. Buti na lang at magaling ang investigator ko. Kahit bagal-bagal, may silbi din. Now I know, I won't let her destroy my relationship with my wife. I regret everything. I don't have time for your jokes, Red. I want you to find my wife right now. ASAP. Putol ko sa sasabihin niya ayan up the hall. I walked towards the door when I heard the maids calling me. Sir, yes. Baling ko nang papalabas na ako ng pintuan. Nakahanda na po ang almusal niyo, sir. Tatawagin ko na po ba si Ma'am Sarah? I smirked on what she said. I already did to search her in the whole house but I can see her. Sino naman ang tatawagin niya? Wala akong ganang kumain ng almusal. Tanghali na, paano almusal pa yon? I need to go. Call me if she's already here. Sagot ko at lumabas ng bahay kaagad kong minaneho papunta sa company. I'm fucking late. Good morning, sir. Waiting for you. Mr. Garcia is there. Kagagaling niya palang rito. Ano na namang sadya niya? Okay. Sagot ko at naglakad papasok ng opisina ko. Pagkabukas ko ng pinto, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ko. Dahilan para mapaatras ako. Sa una lang, tutol ako sa iyo na ipakasal ang kapatid ko. Hayop ka para paglaruan lang siya. Ano sinasabi niya? Isang malakas na suntok ulit ang ibinigay niya sa akin. Anong pinagsasasabi niya? Akala ko ang daddy ni Sarah ang nandito pero bakit kapatid niya pala? I don't even know him. This is the first time we met like shit. What was that for? What? Bulayaw ko sa kanya habang pinupunasan ko yung dugo na nalalasahan ko sa labi ko. What? Are you fucking kidding me after what you did to my sister? You're an asshole. Binabalaan kita. Ayaw ko makita ang pagbumukha mo na lumalapit sa kapatid ko. Dahil sa susunod na makikita ko siyang umiiyak, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Are you threatening me, Mr. Garcia, without knowing what's going on? I sarcastically said. Feel like innocent man. Bilibre naman ako sa'yo. Hindi mo pa ba napapansin na iniwan ka na ng kapatid ko? She left you and she asked me to keep her away from you. A cheater husband like you deserve to be living in a miserable life. I won't let my sister get back to you. Never. He paused. I'm here to say that she is no longer your wife and never be. Dinuro niya ako bago siya naglakad papalabas at pababalibag niyang isinara ang pintuan. Para akong naging bato sa kinatatayuan ko. Habang nakatingin sa pinto ang nilabasan ng kapatid ni Sarah at isa-isa kong iniisip kung anong sinasabi niya. Ngayon pang handa akong pagsisihan ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Akala ko ayos na ang lahat. Handa na akong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa kanya. Sa pinaramdam ko sa kanya na hindi siya mahalaga. Ngayon niya pa naman naisipan na iwan ako. Iniwan na ako ng asawa ko. My happiness left me. Galit kong sigaw at malakas na sinuntok ang mesa ko, dahilan para magsiliparan ng ilang papel na nakalagay roon. Buddy, wala akong makitang Sarah baby. Sorry but, may alam ka bang lugar na maaari niyang puntahan? She's gone. Putol ko sa sasabihin ni Red na mapagtanto ko na nasa loob na pala siya ng opisina ko.
What? She's gone, you mean? It's Rex. He was holding a thing looked like a thermometer. Basta iyon ang gamit na nahulog kanina mula sa damitan ni Sarah. She left me, and she doesn't even say something. Why? She didn't ask any question and let me explain. Agad kong pinunasan yung luha na naglalanda sa pisngi ko. This is so... Where did you get this? Gulat na tanong sa akin ni Rex habang pinapakita sa akin yung hawak niyang bagay na nakuha ko sa gamit ni Sarah. Is that PT? Kunot noong tanong ni Ren. PT, what's that? Yup. And it tells positive. Iniharap niya kay Ren. Positive for what? I get from Sarah's things. I don't know what is it, but something part of what to know about it. Mahinang sambit ko. What? Gulat na tanong ng apat sa akin. Sobrang tanda mo na hindi mo alam ang ganitong bagay? Asar na sabi ni Rex. Gago, talagang kailangan mo malaman ang kahulugan nito. Kinuha ni Ren sa kamay ni Rex ang bagay na yon at ibinato sa mesa na mismo harap niya. Congrats bro, ninong ako ha. What? Sinaman ako ng tingin ni Red. Dude, this PT means pregnancy test. 2 red lines means positive. If this is belong to Sarah, it means she's pregnant? Napatayo ako sa pagkakaupo ko sa swivel chair ko na marinig ko ang paliwanag ni Ray. Habang nakatitig sa bagay na ibinato ni Ren sa harapan ko. It's clearly 2 red lines. Exactly. Yup. You got it. Now you know. They answered me in unison that makes me cause. Shit. This is not right. Damn it. I need to find her. I need to talk to her. I need to confirm these things. I'm gonna make her mine again. She's mine. And just mine. I am going to be a father. I ask myself and I can't explain the feeling I felt right now. Mahanap pa nga kaya ni Rama babaeng kanyang pinakamamahal? Abangan natin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.